update sa leptospirosis cases at leptospirosis express lanes sa San Lazaro Hospital. Ating alamin kasama si Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital. Dr. Suplico, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din po kay Joshua at saka kay Asek Weng. Okay, Dr. Suplico, thanks for joining us this afternoon. Ano po ang latest update natin sa leptospirosis cases sa San Lazaro Hospital? Gaano pa po kataas ang inaasahan ninyong cases sa mga susunod na araw sa inyong pong estima? Presently, we already have 157 patients admitted sa hospital for leptospirosis. Ang binibilang kasi namin yung incubation period ng leptospirosis na mula 2 hanggang 30 days. Pero usually, nakikita namin within 2 weeks ang pinakamataas na numero pag na pumupunta sa hospital na may leptospirosis. Pag binilang namin ang 2 weeks mula ng Monday ng August 17, ito po ay mangyayari pa by August 31. Okay. So, Doc, may mga ulat na umaabot na po sa maximum capacity ang ER at umaabot na ng mas matagal yung assessment ng mga pasyente. Paano nyo po tinutugunan ngayon yung ganitong itong patient surge? Actually, ang nangyayari ngayon, merong tinatawag ako na pagtutulungan ng mga hospital within DOH. Presently, naka-receive din ako ng additional manpower mula sa Jose Reyes Hospital, sa Fabella Hospital at sa Red Cross na napataas niya ang aming manpower capacity. Then nakahingi rin kami ng cot bed sa ibang hospital tulad din ng Fabella at ng Philippine Blood Center. Nagpadala sila ng additional cot bed. Ang ginagawa namin, pinapataas lang namin yung aming absorptive capacity para makapaglagay pa kami ng kama. May matanggap pa kaming mga leptospirosis patient. Okay, so kaugnay po ng expansion na nabanggit ninyo, Dr. Suplico, sa tingin niyo po ba sapat na ito? O kailangan pa ng karagdagang resources sakasakali po magtuloy-tuloy pa nga yung ganitong lagay ng panahon at marami tayong mga kababayan na kailangan lumusong sa mga baha? Actually, dahil napapansin na namin na ang aming admission ng leptospirosis ay mukhang nagpla-plateau na siya. Then ini-expect namin after August 31 na medyo bababa na siya. Ang aming datos, nagpre-prepare kami compare sa unang pagbaha last year, 2025, at napansin namin kung gaano kadaming leptospirosis din ang aming na-admit sa San Lazaro Hospital. Opo. Doc, ano po yung mga pangunahing sintomas ng leptospirosis na dapat tutukan ng publiko at alin po sa mga sintomas na ito yung kailangan ng itakbo sa ospital? Ang nangyayari kasi, ang leptospirosis is isang bakterya. Typical na pag mayroon kayong leptospirosis is meron kayong ang una-una niyang sintomas is parang yung nagkakaroon lang kayo ng flu. At dagdagan na meron kayong history na paglusong sa baha. Medyo mataas ang porsyento na may leptospirosis kayo. Dahil ang leptospirosis ay isang bakterya. Kailangan magpakonsulta kayo sa doktor at sabihin nyo ang inyong nararamdaman, including the history of wading from flood. Ang gusto naming mga doktor na matanggap kayo sa mild or moderate classification ng leptospirosis kasi natutulungan talaga kayo namin. Ang ayaw namin na ang inyong sakit ng leptospirosis ay mapabayaan at mag-proceed siya papunta sa severe leptospirosis. Okay. Sir, so Doc, para po mas paigtingin ang information dissemination tungkol sa sakit na ito, linawin lang po namin, maaari din daw po pumasok ang leptospira bacteria sa mata, ilong at bibig kahit walang sugat. Gaano po kaseryoso yung risk para po sa mga taong lumulusong sa baha? Ang problem kasi ng severe leptospirosis sa libro, meron siyang 50% mortality rate na nakakamatay ang leptospirosis na sakit.
Pag nag-severe leptospirosis kayo, aatakihin niya yung inyong liver, maninilaw ang pasyente, aatakihin niya yung iyong kidney, hindi siya makaihi, na kailangan namin ng supportive management tulad ng hemodialysis. Aatakihin niya yung respiratory system ng tao, hirap siya huminga. Kaya ang aking talaga payo sa ating mamamayan, seryosohin kung kayo po ay by necessity hindi maiwasan lumusong sa baha at kayo ay nilagnat, kailangan magpakonsulta kaagad sa doktor. So sa ngayon po sir, ilan na po ba yung naitalang nasawi dahil sa leptospirosis mula sa inyong ospital? Ano po yung mga pinakamahalagang warning signs na kailangan dapat nang pumunta sa ospital, na unang-una nga po may fever, tapos kung may history na lumusong sa baha? Yes, unfortunately, meron na kaming 13 na namatay. Ang classification ng mga namatay namin, it ranges from ages 22 years old at as high as 59 years old. Sa statistic namin, 10 dito ang lalaki, 3 ang babae. Okay. At pakipaliwanag din po, Dr. Suplico, ito pong layunin ng Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital. Para saan po ito? Kasi sa aming mga doktor, alam na talaga namin na pagkatapos ng baha, merong increased surge of leptospirosis patient. Pag kayo po ay pumunta sa San Lazaro, nag-create na kami ng isang additional space o naglagay kami ng tent para kung saan ang aming leptospirosis fast lane ay mailagay. Within 2 hours, dapat na-assess na po kayo namin. Meron na kaming malagyan ng mga bed cot na kung saan yung mga pasyente namin ay pwede nang humiga at mabibigyan namin ng lunas ang kanilang sakit. So, Doc, sino-sino po yung mga pasyente na dapat nang dumiretso sa express lane? Pakipaliwanag po kung ano yung proseso pagdating nila sa ospital para alam din po nila kung ano lang gagawin pagdating doon sa mga ospital po. Ang San Lazaro Hospital ay tumatanggap ng lahat ng pasyente na lumusong sa baha at nagkaroon ng flu-like symptoms. Pag kayo po ay nagkakaroon ng lagnat, sakit ng kasukasuan, namumula yung mata, masakit yung ulo, at meron kayo, number 1, meron kayong history sa paglusong sa baha, dumiretso kayo sa leptospirosis fast lane po namin. Okay. At sa mga nakaranas nga po ng paglusong sa baha, mensahe at paalala niyo po, Doc, para maiwasan po itong leptospirosis at ang malubhang komplikasyon nito sa kalusugan. Alam mo, kahit na sabihin namin na huwag kayong maligo sa baha, huwag kayo lumusong sa baha, and by necessity, minsan nakalusong kayo sa baha, meron pong gamot na tinatawag kaming prophylaxis. Ito pong aming advice. Ang sakit ng leptospirosis ay nakakamatay. Kailangan namin, kung kayo ay lumusong sa baha at nilalagnat kayo, mas namin na makuha kayo sa mild to moderate leptospirosis kasi matutulungan po namin kayo. Alright, maraming pong salamat sa inyong oras, Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital. Thanks, Doc.